Rowena Salvacion po yan, Sa mga po si John kapuso. Ray Subel. Hanggang alas 9 po kami ni Wenga ay magkakauntahan tayo sa Himpapuid, palatuntunang. Saksi sa Double B! Kahapon, naging mainit ang talakayan, Weng, sa Kongreso sa pagbubukas ng budget deliberation. Oo. Dahil tumayo si Congressman Toby Chanco at Yes. tinanong niya, patingin na nga nung mga siningit ninyo dyan sa small committee na yan. Ano yung mga Alam mo, proyekto, yung small sino-sino committee yung mga talaga nagsingit, din. di ba? Oo. Kaya lang mukhang hindi ibinigay sa kanya yung listahan. At sinasabi nga ni Congresswoman Swansing, yung small committee, tinanggal na nga namin yan. Yes. Oh. So, Pero just the same, may record eh. may record nga. Meron na eh, silang oo. nakaraan. So dapat alam ng kasalukuyan yon kasi naghahabi kayo ng budget. Sabi nga Joel, hindi mo pwedeng basta aprobahan yung budget na hinihingi ngayon kung hindi mo alam kung paano nagastos yung nakaraan. Para alam po natin paano yung flow ng budget natin. Ang sinasabing, ang magandang balita lang ngayon, mas binuksan ngayon, Weng, Yes. ni Speaker Martin Romualdez yung pong talakayan sa budget at yung mga singit-singit makikita na natin kung Sana sino-sino nga. yung mga yan. Ano? Kaugnay ng balitang yan, pati yung mga ano tawag dito? Mga Civil society groups ay pinapasok na po niya at mabusisi po yung ating budget. Budget. Nasa linya natin ang Senior Budget Specialist ng Social Watch Philippines, si Miss Alice Kitalig. Tama ba? Si Miss Kitalig ang nasa ating linya. Ma'am Alice, magandang umaga po. Ay, Mister, sorry. Alce pala. Ako, ano ba yan? Parang nagkakamali ako sa pagbasa. Sandali Mr. lang. Alce, sorry. May salamin ka. Yes, po. Sorry po, Alce sorry po. po, Alce. Mr. Okay lang Alce, po. opo. Magandang Yes po. umaga po sa inyo. Salamat po sa pagtanggap sa tawag po namin. Ako po si Joel, ako po, si Weng po kasama ko. Good morning, sir. Yes Oo, po, magandang kayo- umaga po Sir Joel Opo. and si Ma'am Weng Opo. maraming salamat po sa pag-imbita sa Social Watch. Ang Social Watch po ba ay Isasildo nakatanggap sa na ng nabigyan ng formal na budget. imbitasyon? Kaugnay po ng pag-deliberate po sa budget, pagsilip sa deliberation ng budget ngayon. Apo. Actually kung narinig yung mga balita, kami po ay naimbitahan nga bilang mag-observer sa mga deliberation at nagsimula yung deliberation nga kahapon sa sa plenary hall doon sa DBCC, yung Department Budget Coordination Committee na hearing o briefing. Doon po nagsimula ayon, no? At saka nagkaroon din actually ng mga pag-uusap with the Congressional Policy and Research Budget Department, no, ng Kongreso, ng House. At doon po nagsimula din na mag-converge. At then din kay Congressman Joel Asidre, no, ng Tingog Party List. So yun po yung naging batayan nung pag-imbitaya. Nasilip nyo na po yung 2026 National Expenditure Program, Mr. Alce, kasi ano yung initial na impression ninyo doon sa budget? Well, doon sa ating pambansang budget ngayon, no, siyempre mas malaki siya, 6.7 trillion. Siguro pinaka takeaway namin doon is that malaki pa din syempre yung mga yung program appropriations, no, malaki pa din sa 200 billion. Pagdating naman sa sa mga programa na pinupush ng Social Watch like sa PhilHealth subsidy, bumalik. Fortunately bumalik siya, pero mas maliit pa rin doon sa aming doon sa 2025 budget levels, no. Yung sa education naman, actually ngayon nakikita natin na parang tingin namin, no, kasi nagkaroon kami ng ng mga panawagan din diyan na bakit parang tumaas yung level ng budget ng public works kumpara sa education sector. Pero ngayon makikita niyo na doon, nakita namin doon sa presentasyon kahapon ng DBCC or DBM na mataas na rin yung mas mataas na yung budget ng Department of Education mismo kumpara sa Department of Public Works and Highways. Okay, pero masasabi nyo ba na people's budget ang 2026 budget based doon sa nakita nyo na mga impormasyon na lumabas at pagtingin nyo doon sa budget? Siyempre po kailangan pa rin pag-aralang mabuti, siguraduhin mabuti kung ano yung laman talaga ng ating pambansang budget. Pero syempre yung mga usual na mga pan-sector na budget, halimbawa by sector budget, syempre mas malaki yung social sector, no. So by that pwede sabihin natin na medyo merong relasyon doon. Pero sa tulad nga na nabanggit din ni kahapon ni Congressman Jokno kahapon
hindi pa rin talaga tayo hindi pa rin natin talaga nare-reach yung tawag dito, yung standard ng spending o yung budget allocation para doon sa edukasyon. Halimbawa, sa edukasyon, ngayon lang talaga tayo tumama ng 4% sa Yours the Best Like product, no? In terms of the allocation. Tapos po yung sa health, 1% lang ng GDP. Ang equivalent, no, ng budget for health. And then po sa social protection, sabi nga parang 22% pero parang 5% lamang ang ating na-allocate. So meron pa rin ganoon. Ibig sabihin sa pangkalahatan na budget, mas malaki pa rin yung social sector, pero dun sa mataas na pamantayan ng pagbabudget na talagang siguradong may alokasyon para sa mga nasa laylayan ating mga mamamayan, ay medyo nagkukulang po dun. Okay, yun lang mga reforms na ipapatupad, no? Ngayong taong ito sa pag-deliberate ng budget, yung pag-imbita sa inyo, tapos syempre yung pagbuwag daw ho sa mga small committees na yan, na dyan nangyayari daw po yung mga insertions. Ano pa ang tingin nyo dapat na ipatupad na reforma sa pag-deliberate po ng budget for this year, Ginoong Alce? Yes po. Actually, in-acknowledge namin yung pag-open up, no, ng House, no, at least yung House, dito po sa CSO participation. Pero doon po sa nilathala po, baka natanggap nyo na rin yung interim guidelines, no, sa CSO participation, nagkulang po doon, no. So doon in terms ng pagiging resource persons ng civil society organizations ay hindi talaga explicitly nakalagay po doon. Kasi po sa amin naman dati, no, mga previous Congress, like 13th Congress halimbawa, kami na po actually nakapag-present po sa Committee on Appropriations, no. So that's like 2006 pa. At talagang nakalagay doon explicitly na kami ay naiimbitahan o naimbitahan as resource person, at yan po ay nag-recur hanggang until recently ng 18th Congress. Kahit na pandemic doon, nagkaroon ng way, no, by WebEx, no, nakapag-present kami ng aming alternative budget proposals po, no, sa alternative budget proposals ng Alternative Budget Initiative ng Social Watch. At kami po ay nakapag-present ang aming mga proposals po, no, sa mga pang-sektor namin na sa agrikultura, edukasyon, health, ganyan po, no, etc. Napakinggan po ba naman kayo noon? Yes po, may mga budget gains din po kami. At ang nangyari po doon ay may mga champion legislators po tayo nagsulong ng ating mga proposals at talaga na-integrate po sa ating pambansang budget, JA na po, no, sa General Appropriations Act. Opo. Nabanggit niyo po kanina yun sa paano niyo po babantayan yung issue ng congressional insertion? Kasi yun ang mainit na issue ngayon. And I think kaya kayo ginawang aktibo sa budget deliberation is pangsangga kayo doon sa mga lihim na interest ng mga humahabi ng budget natin na lingid sa kaalaman ng publiko Pero kayo yung magsisilbing mata ng taong bayan doon. So paano nyo gagawin yung papel ninyo para mahinto natin yung congressional insertion? And considering, Weng, mabanggit ko na rin kay Ginoong Alce na 275 billion pa rin po ang pondo para sa flood control. Ngayon po ay nasa gitna ho ng kontrobersiya, Ginoong Alce. Ayun po. So bali po, actually isa po dun sa aming mga request po, no, na maisama sana dun sa talaga magiging guidelines na for CSO participation ay yung precondition na dapat meron na talagang access sa budget documents. Kasi doon po talaga yun magsisimula sa transparency ng budget documents. Alam natin na na-post na ng DBM yung kanilang budget, no? Ay yung NEP, no, sa kanilang website. Pero hinihiling namin kasi ito nagawa na ito dati ng DBM, yung Excel version, no, na sana ma-post na rin agad yung Excel version kasi po pagka machine readable yung format, mas madali pong gawin yung analytics, no? Mas madaling gawin yung mga budget analysis, trends, no? At saka hindi siya magiging prone to error. Kasi nangyayari po kasi pagka yung sa mga previous, itong mga iteration ng PDF file, at sometimes nga po nakascan pa yung copy, o scan pa, talagang i-encode na po yan. At mahirap din po yun, lalo na pag halimbawa, sa experience po namin, kunwari mo, meron lang din kami mga isa, dalawa, or mga 3 budget items na talagang tinututukan, pero kung hanapin nyo yun sa 500-page na budget document, for example, na 500-page na agency budget proposal, for example, no, ng ahensya.
So mahalaga sa amin po yung access na yun, no? Okay, pero pagiging transparent in terms of ano. yung latag ng budget na binigay sa inyo, hindi pa ba yon sapat na access, Mr. Alce? Sapat well, yung access na po yun, no? Yun po ay parang ano yun, minimum requirement po Okay, yun. minimum requirement. Alright. Opo. Kasi po, syempre po, kami po sa civil society, hindi lang naman kasi, i-research din po namin ang budget. No? Opo. At talagang gumagawa kami ng mga budget, kanina, budget analytics, Opo. mga budget trends, ina-analyze talaga po namin din ang budget. No? Opo. Kasi gusto natin makita from the NEP later on, pagka yung sa General Appropriations Bill na po, sana nga din, machine readable format din yan. Correct. Second reading, third reading, kino-compare po natin yan mula doon sa panukala ng executive, doon sa NEP, hanggang sa General Appropriations Bill, second and third reading versions. Para talaga makita natin yung talaga pagbabago kung ano yung nangyari. Yes, At doon sa point po ninyo, doon po sa point ka ninyo, doon po makikita yung mga possible na congressional amendments o insertions. No? Dapat ba may papel din kayo sa mismong BICAM? Yung katulad halimbawa nung kayo uupo kayo ngayon sa harap ng Appropriations Committee masasaksihan niyo yung deliberasyon talaga. Kailangan ba may ganun kayong same level ng papel kahit sa BICAM? O kasi baka iwanan sila sa BICAM. Weng, alam natin, dyan sa BICAM nagkakatiran. Yes. Opo. Yung sinasabi namin na magiging resource person po, yun po ay during the budget deliberations during the budget deliberations sa committee level. Ito pong sa naman, at panawagan po namin dyan ay Open Bicameral Conference Committee. Ibig sabihin po, tayo po ay may imbitahan sa lahat ng sessions ng ng Bicameral Conference Committee. So, kumbaga, kasi dati nakikita nyo yan, parang first day, parang nangyayari dyan, parang photo op lang yung first day. No? So, first day, open, pero pagkatapos yan ay closed na. At minsan nga, nagiging ano lang yan, no? Is between the chair or the House leadership lang yung pag-uusap. So, parang, at saka yung Senate Finance, saka yung House of Appropriations Committee Chair. Kaya yun ang nangyayari. Susunod namin sa lahat ng session ay meron nandun ang public po yan, live stream po yan, pwede maka-attend ng mga civil society organizations, ang mamamayan. Tapos po, syempre kailangan meron din yung transcript ng meeting, no? And hopefully din kami, dahil gusto sana namin ay merong annotation ng legislators amendments. Yun po yung transparency part. Kasi hindi natin makikita yung insertion part kung hindi natin makikita kung sino po yung nagsulong on record dapat, no? Pag sinabing annotation, Mr. Alce, halimbawa si Congressman Joel Reyes-Subel, nag-propose ng amendments, dapat nakalagay doon sa ilalim ng budget copy na ito ang proposal o proposed amendments ni Congressman Joel Reyes-Subel. So madaling matrace sa budget kung kanino. Para pala may footnote. Yes, footnoting. Makikita niyo po yan sa makikita niyo po yan sa budget sa Bicameral Conference Committee report. Meron po yan from and to, pero summary 'yon. Ang gusto sana natin, merong ganon, pero makikita natin dun sa annotation that this particular amendment ay nanggaling kay Congressman Joel Reyes-Subel, kunyari, example ganon. Kasi makikita niyo, kasi halimbawa yung mga ganong klase ng amendment, halimbawa kung public works yan, makikita natin kung ano yung distrito, ano yung proyekto mismo, ano yung type ng proyekto, saan distrito, saan yung lugar. Kaya makikita nyo talaga yung paper trail talaga, no? Nung ating amendment sana. Ayun, at yun yung transparency part at accountability part, no? Kung magagawa yun talaga transparent yung budget mo. Yung budget, yung voluminous, yung napakakapal na libro ng budget. Kahit pa maging 10 volume yung Joel, kung gano'n naman ka-transparent at madali mong matrace kung sino yung nagsingit ng pondo, ay makikita natin kung kanino yung responsibility sa dulo. You know? Yes po. At saka po on record yan kasi nakatala, no, sa report. Yes. Okay. Maliban sa Social Watch, sino pang CSG, yung civil society groups ang imbitado dito sa deliberation na ito? Meron ba kayong alam, Ginoong Alce? Apo. Actually kami po ay nakikipag partner tulungan din, no, doon sa People's Budget Coalition. Malaking ding grupo 'yan ng civil society organizations. And halimbawa po kasi meron kami sinabit nga, no. Kasama kami tsaka Education Network Philippines, no. So madami-dami naman. Isa-isahin ko mamaya, yes, Joel. Yes po, sabi kasi kami ng para pwede nating ma-access halimbawa yung anumang information ng mga grupo na ito. Kung kayo po interesado mga kapuso, sila yung pwede ninyong pagtanungan. Ayun, sige. Yes po. Nagsabit kasi kami ma'am ng
ng CSO participation guidelines. Syempre sa CSO perspective, no. Opo. Sa Committee on sa CPBRD, no, sa Opo. CPBRD at sa Committee of Appropriations. Okay. And hopefully sana kahit na-adapt na 'yon, meron pa rin talagang area or avenue para maka-input pa talaga ng proposals from medyo ironic lang, Weng, kasi yung mga representatives natin dyan, yung ating mga congressman, sila representatives natin, pero medyo mataas ang expectation namin sa inyo, Ginoong Alce, dahil parang kayo na po ang representative ng tao dyan para silipin. Kasi kayo yung walang diba? Political interest. Ayun, public interest Yes, lang ang inyong trabaho. So, inaasahan po namin na mataas ang maririnig, expectation namin sa inyo. at maririnig talaga Yes yung po. boses ninyo sa committee level pa lang. Thank you. Apo, Sir Alce. asahan niyo po kami po na kami po ay mapatuloy na magbabantay na maigi sa ating 2026 proposed budget. Thank Thank you. you, Mula Sir Alce. ngayon hanggang sa pagpasa sa GAA. Ayan. Every now and then, tawag-tawagan ka namin, makipagtastasan kami sa inyo. Salamat, Sir Alce. Thank you. Good Salamat morning din po. Maraming po salamat, Miss Weng and Sir Joel.